So, ibig sabihin lang yan, bago tayo gumawa ng anumang makakasama sa ating kapatid, pag-isipan niyong mabuti. Pag-isipan niyo. Minsan walang kakwenta-kwenta yung pinag-awayan niyo nung araw, pero hanggang ngayon, nasa puso mo pa. Magpatawad. At mga parents, ayusin yung mga anak niyo bago kayo gumraduate. Kailangan ipamana niyo sa kanila kapayapaan. Siyempre, kung minsan ang mga magulang may favorite, meron naman talaga dahil pareho kayong tatlo ang puyo, so favorite mo siya. Di ba? Magkamukha kayo ng korte ng baba, favorite mo siya. Ganda naman yung mga magulang no? Pero huwag nyo nalang gawing obvious. Kung sa kalooban nyo man, may nararamdaman talaga kayong ganun dahil talaga namang mas thoughtful ito, mas mabait, mas masunurin, but don't make it obvious because you will destroy your children for life. Yung mga bata na lumaki ng feeling nila, hindi sila mahal, hindi sila favorite, they are scarred for life. Ngayon, ito pa yan. Kung meron tayong kasama ngayon dito, ganyan ang sentiment nyo, hindi kayo minahal nun, diba? Underloved kayo, unloved, ba't buhay pa kayo ngayon? Kasi minahal kayo ng Diyos. Kasi kung nagkulang man ang pag-ibig yung mga tao sa paligid natin, nagpadala naman ng Diyos ng iba. Diba? Kung hindi man talaga ang Panginoon directly ang nagmahal sa atin, your mere existence and survival is a testimony to God's love for you. Kaya huwag na magdamdam. Kasi talo yung nagdaramdam, talo yung naghihinanakit at nagagalit. Alisin na yan para tahimik ang puso. One of the best things in life is to have a peaceful heart. Napakasarap nung payapa ka, tahimik ka, pero habang may galit ka, may pagdaramdam, nandyan yan.